Sa YouTube po, meron pong 5 million views. So, season view po, gano'n. Wow! And sa TikTok naman po, meron ako 112,000. Yung content na ginagawa ko sis sa TikTok, dati yung ginagawa ko is more on POV videos, so acting videos. Pero ngayon parang nag-shift na ako to lifestyle and relatable contents. How many subscribers, followers do you have? Sa TikTok, 1.3 million. Wow! Yeah. So, Tapos sa YouTube naman, 546,000. Wow! Yeah. Wow! Kung sabi nga natin kanina kung piso-piso yan, no? Million na So ngayon, actually, kayo yung mas master dito sa area na to dahil ako ay kakasimula ko lang itong Cup of Jose, ang ating communication media program. For like, more than a month pa lang, kayo ilang buwan na or taon na ginagawa, no? So I have a lot to learn from you guys. But kanina, while you were talking, mga nakuha akong points na ito ba ay isang makukonsider mo ng trabaho na ba talaga siya? Is it enough na yung nakukuha ninyo ng kita dito? Or gano'ng kadalas yung nakukuha ninyong compensation? I think yung parang kumbaga yung Jollibee. Okay. Kaya, like, super fun talaga yung experience ko with them. Kasi syempre, part din siya ng childhood eh. Yes. So parang kumbaga magkaroon ako ng project. Parang kumbaga na magkaroon ako ng project with them. Parang kumbaga na-heal yung inner child mo. Yung gano'n. kung sabihin po natin may tutuloy ng trabaho, for me, hindi po. Kasi kung natutuloy ko po itong trabaho niya po nag-aaral po, hindi naman totally nag-aaral. Mas nag-focus po talaga ako sa trabaho. So, for me kasi talaga guys, mas mahal ka talaga yung diploma. So, mas maganda kasi, i-discover na ako may diploma. I think discourse and diploma o discount. Opo. Hi, I'm JC. Welcome to another episode of Cup of Jose, your local Escolarian podcast where discussions have a purpose. Our guests for this afternoon are my students from different courses, and they are influential in their own rights. They have a wide group of followers on different platforms. So, without further ado, let me welcome Isa and Vixel. Hey! What's up? Hi, YouTube! Hi, sir! Hi, Vix. Okay, let's start with Vix. Tell us about your journey starting your content creation. Actually, nag-start talaga ito nung pag-gawa ko ng video. Basics pa lang po. Oh! So, most likely sa mga nakakapanood, siguro kilala din si Beautiful. So, because of Beautiful, actually, Josh, no? Alas lahat ng gamers, kilala po siya. So, nung grade 6 pa lang po ako, talaga na-inspired ako sa buwan ng ano. Kasi, gaming, huwag ko kahit nakikita ko. Parang po, yun. Gusto ko yung gano'n yung habang naglalaro. Parang meron yung YouTube, yung subscribers. Isa sa pinaka na-inggan ako sa YouTube. Kasi dati yung mga may silver play button, gano'n. Yes. So, doon talaga nag-start yung pag-YouTube ko na grade 6 pa lang ako. Meron ako YouTube, pero hindi siya talagang nag-upload ako lagi. Kasi siyempre, grade 6 pa lang po ako rin. Nag-upload ako, gusto ko. Pero nag-focus lang po talaga ako mag-upload nung pandemic. Kasi, wala akong magawa po sa bahay. But you started very young, grade 6. And now you are a graduating student. Right? And how many subscribers or followers do you have? Sa YouTube po, meron pong 5 million views. So, season view po, gano'n. Wow! And sa TikTok naman po, meron ako 112,000. Okay, for YouTube, medyo matagal na ito nang simulan. Pero for TikTok, how many months has it been there? Kasi, pakalawa ko kasi sa TikTok, naban po kasi ako. Naban po yung isa kong TikTok. So, nireport po ako dati kasi hindi naman po ako scammer eh, charot. Ayun, so, bali pakalawang TikTok po ng ito na talagang hindi po ako active dito. Pero nag-build po ako na How many months? Kung pag diligent ko po kung kailan nag-active, siguro mga at least 3 to 5 months, 100K kahit na hindi po ako na-active. Siguro dahil meron ka ng nabuong community sa YouTube. Dati po. So, kilala nila yung person ng... Kahit sa kanila rin po kasi akong platform sa TikTok, pero naman natin. So, parang nalita rin po. Right. Discover din po. So, yung mga challenges na pag-usapan din natin mamaya, no? So, that's for... what's the name again of your persona? MC Hero. MC Hero. Okay, thanks, Vix. Now, for Isa, tell us about the persona. Yung content na ginagawa ko sis sa TikTok, dati yung ginagawa ko is more on POV videos, so acting videos. Pero ngayon parang nag-shift na ako to lifestyle and
are relatable contents. Tapos, parang sa kami nag-start, parang, ay hindi, actually siya grade 6 eh. Pero yung parang, ako kasi yung parang start ko talaga is pandemic. Siya focus sa pandemic. So parang medyo ganun din. Nag-start ako ng pandemic kasi like bored ako. Parang kasi ayun yung year na parang halos na parang gusto maging content creator. Yeah. Dami gusto maging content creator that time eh. Yeah. Kasi wala magawa sa bahay. Oo. Yeah. Parang doon nag-start. How many subscribers, followers do you have? Sa TikTok, 1.3 million. Wow. Yeah. Solid. Tapos sa YouTube naman, 546,000. Wow, Yeah. wow. Kung sabi nga natin kanina kung piso-piso yan, no? Milyonaryo na pareho. Million na. Okay, so now your program that you're enrolled in is Communication in Media. Yes. Why did you choose this particular program of ours? Is it something related dun sa ginagawa ninyo na, in our case, for grade 6 pa, no? Isa naman during the pandemic. So, yeah, technically, kaya ako yung course sa PEO kasi ito po yung lapit sa passion ginagawa. Kasi dito po, meron po microphone, camera, and yun po yung pagharap sa camera, yung pag-i-speak. So, parang, kaya ako pinili ko sa course na ito. Ay, andun na yung parang passion ko sa paggamit ng mga bagay. Pero di pala kita nakitang gumamit ng camera dito sa school. Ay, sir, gumamit po kami nung Tropang Pinoy. Tropang Pinoy. Ako po yung doon sa loob. Kung time na yun, wala pa ako dito sa city man. Malolos campus. Opo. So, bale, po kami na medyo nagamay ko po. So, kaya hindi na ako nahihirapan yung sabi. Guys, kung mahihirap ako sa mga ganito, even though kahit napamilya ako, mas nag-i-improve ako. Kasi sabi ko, kasi game pa lang ako nakahawak ng mga ganyan. So, kahit na gano'n po, kaya ako pinili itong course ko. Kasi malapit po talaga sa passion na ginagawa. Creative industry na may tutuloy. How about for Isa's case? Actually, same din po. Parang kumbaga, nag-enjoy talaga ako din sa ginagawa ko sa social media. And nakita ko na parang kumbaga, align siya yung communication media dito sa pagiging content creator ko. Yeah, tapos, kumbaga, like, na-enjoy ko talaga siya kasi may isang subject, like yung writing scripts for drama. Yun kasi yung mga na-enjoy ko talaga, like yung acting, yung pag-produce, yung pag-susulat. Pero yung kwento, yung mga pagsusulat ng mga drama, like, parang kumbaga for me, pero wala kasi siyang right and wrong kasi, na parang pag ano lang kwento. Kaya, ayun, like, enjoy ko talaga siya. I see. So ngayon, meron tayong introduce sa mga bagong courses or subjects sa bagong curriculum. Meron dito, social media vlogging. Meron siyang kasamang ganun. So, we're really making it adaptive to the current times. Kasi syempre, alam naman natin. Sa generation po, into content creation talaga. So, yun. Maraming silang mga pwedeng matutunan pa about content creation. Sa mga papasok pa na bago yan, ito na po yung pinapakawag po ito ng po, watch until the end. Thank you. So ngayon, actually, kayo yung mas master dito sa area na to dahil ako ay kakasimula ko lang nitong Cup of Jose, ang ating communication media program. For like, more than a month pa lang, kayo ilang buwan na or taon na ginagawa, no? So I have a lot to learn from you guys. But kanina, while you were talking, mga nakuha akong points na ito ba ay isang makukonsider mo ng trabaho na ba talaga siya? Is it enough na yung nakukuha ninyo yung nakita dito? Or gano'ng kadalas yung nakukuha ninyong compensation? So, kung sabihin po natin maituturo itong trabaho, for me, hindi po. Kasi kung maituturo ko po itong trabaho, hindi na po nag-aaral sa totoo lang. At hindi naman nagpapay nag-aaral, mas nag-focus po talaga ako sa trabaho. So, for me kasi talaga guys, mas mahalaga pala yung diploma. So, mas maganda kasi, di-discarte ako may diploma. I think discourse ang diploma o discarte. Opo, parang gano'n. Saka kasi, lagi po may plan A, plan B. Okay. So, yung plan A ko, kung mag-work man po, after graduate, kung hindi man po mag-work yung YouTube ko, I mean kung mas yung YouTube ko, sa YouTube po ako. Pero pag di nag-work, din ako sa plan B, which is yung sa course ko na tinapos ko, ito yung gagawin ko para mag-edit yung work. Gandang perspective yan. Hindi ka nakadepende lang sa isa. Opo, hindi po, for me, hindi po ako nag-i-stick sa isang plan B. So, I don't consider this as fully job po. Okay, guys. But for Parang part-time ko na lang po talaga. I see. Sa ngayon po. Sa ngayon. Well, for me, depende siguro. Kasi parang, kumbaga, may iba naman na like
content creators na sikat talaga na kilala ng lahat, na yun na talaga yung full-time job nila. And for me, parang yun nga yung dream eh. Kasi kumbaga dun ka nag-e-enjoy, tas yun na yung trabaho mo, so yun na. Pero kumbaga, ayun nga, parang kumbaga sa reality, parang kumbaga maganda pa rin na may backup plan lang talaga kasi tawag din hindi naman din lagi. Well, sa totoo lang, hindi naman kasi lagi, parang kumbaga lagi kung may project sa papasok. Depende talaga per content creator talaga yun. Kung talagang focus talaga sila doon sa pagkagawa ng content, pwede siya maging full-time job talaga. Pero kumbaga, kung alam sa sarili ng tao na hindi niya kaya pa muna mag-focus o ibigay talaga lahat doon sa paggawa ng content, maganda na parang kumbaga may side plan talaga. Wow. Kumbaga sa nakita ko sa persona ninyo parehong bata yung tina-target ninyo. Tama ba? Am I correct? Ikaw, kid at heart. Tama ba? Actually, parang ganun ako kasi yung gaming ko na target is parang Roblox. I see. Now, ano naman yung tungkol sa content creation na hindi alam ng karaniwang tao? Ano yung na-experience nyo na misconception kumbaga? Ganito pala ang content creation. Mataas daw ang sahod namin getting paid. Lagi mo sila sabi na, content creator to. Manilibre to, mataas sahod na. Hindi po ito to. Hindi totoo yun. Sa akin ewan ko lang po dito. Kasama natin isang video mo, YouTube video, ilan ang views nito? Kanya yung pinakamataas na views. Sabihin natin po pagka 20K, 20K views? 20K views, okay. So yun, meron na siyang possible na makuha compensation. Meron po. As long na monetize po yung channel. Okay. At alam ko may mga metrics yun na for example, 1,000 subscribers, no? Tapos 4K watch hours po para ma-monetize. Depende pa yun sa sa YouTube. Parang kumbaga different yung yung requirements for long-term video. Long-term video and short video. So kasi ang nangyayari po ngayon sa YouTube, well, hindi lang sa YouTube, lahat ng platforms na nakakilala ngayon, nagbabago na po yung criteria nila para ma-monetize yung isang page, channel mo, ganun. Kasi dati parang pagbuha ka ng channel, parang, pwede mo i-monetize yun. Pero kaya po, may criteria. Kasi mas madami na po talaga yung mga content creators. Correct. Kumbaga saturated na yung market, no? Lahat na lang nag-create na ng contents. Yes. Ngayon, may mga videos din, like for example, yung mga lyric videos. Okay, magawa sila ng video na puro lyrics lang ng mga popular songs. Yun ang maabot ng kalahating million sa views nyo. Does it also get money? I think so. So technically, wala po siya nakikitain doon. So, ang nakikita ko, yes po, ang kikita doon, yun is kung gumawa ng sing, yung song. Pero ang makakuha siya ng engagement, yung subscribers. Pero pagdating sa kita, wala siya magkakain. Okay. Kasi lyric video po siya. See, I'm learning from you. Ako din ako sa kanya doon Sa case naman ano yung common misconception about content creation na gusto kong basagin, myth na yun? Oh my God. Okay, teka, bago ka mag-palpitate, nag-e-enjoy ka ba? If you are, at gusto mo pa makapanood ng mas maraming kwentuhang inspiring, relatable, at proudly Escolarian, tutok lang sa Cup of Jose. So, kung ready ka na ma-inspire, don't forget to click the like, share, and subscribe. Ituloy natin ang mga kwento ng tagumpay. Kasama ka rito. Kasi nung grade school, I remember na parang meron yung mga digicam pa. Tapos sila-set up ko pa yan. Hi guys! Welcome back to my channel! Gaganon-ganon ako. Tapos, ngayon na content creator ako, hindi pa naman madali. Sobrang parang kumbaga, akala ko noon na video-video lang ako. Arte-arte lang. Ganda-ganda lang. Pero sa totoo lang, hindi siya ganon. May part siyang ganon, pero kasi mag-iisip ka ng ano yung content na gagawin mo. Para kanino, mag-iisip ka ng script, mag-iisip ka kung quality content, tapos kung saan mo ba i-shoot, sa bahay ba, or sa labas, mag-iisip ka saan, iba-budget mo. Gastos pa. Especially, i-edit mo pa. Actually, time consuming. Yeah. Ikaw din nag-edit sa sarili mong video? Ha? Ikaw din nag-edit sa sarili mong video? Lahat. Ako makeup artist, editor, videographer. Hirap talaga doon. Compress in one, dati traditional media, legacy media, like TV, maraming tao ang involved. Pero dito sa content creation ninyo, usually isa one-man team.
Mas challenging siya, pero kapag ginawa ng tama at maraming engagements, it could result into high-paying projects, no? Ngayon, ano yung pinaka-unforgettable experience in working with a particular brand? It's okay if you don't mention the brand, basta yung, ano lang yan, kung anong klaseng product ito. I think okay lang naman siguro kasi tapos naman eh. Oo. I think okay lang naman siguro. Kasi na-public mo naman ang sponsor. I think yung parang kumbaga yung Jollibee. Okay. Kaya, like, super fun talaga yung experience ko with them. Kasi syempre, part din siya ng childhood eh. Yes. So parang kumbaga magkaroon ako ng Sorry, baka naman. parang kumbaga na magkaroon ako ng project with them. Parang kumbaga na-heal yung inner child. Ganun. And how were your parents, relatives during that time? Parang, artista ka na doon, Lisa, at some point, di ba? Nung una, nung nagsistart pa lang maggawa ng content, ng mga contents online, yung parents ko sabi, okay, huwag ka masyadong, huwag ka masyadong ma-distract yan, gano'n, post ka sa study. Yeah. Pero may parang na iba, may project ka na ba? Ganun din yung nangyayari. Pero kumbaga, ayun, supportive lang talaga sila sa akin. Hanapin ko yung video na yan. We'll include this in this particular episode. How about for Vix? So sa akin naman po, sir, posted naman din po siya. Yung Aqua Planet po, ang saya po kasi nun, kasi kasama ko po yung mga kaibigan ko, yung mga ka-oliver. Kasi yun nga po, sama-sama namin, binuo namin yung grupo po na yun. Yung to the point na, kasama po kung sa isang project, sa isang Aqua Planet yung water park po, for the pamilya po kayo. Yes. Sobrang saya niya po. So walang issue ng competition dito. I mean, of course, all of you are looking for high engagements, more projects, pero you still get to bond with them. Your fellow kasi influencers. for me, sir, ang pangit ng word na competition. Parang Parang yung natututo kayo. Parang for me, sir, mas maganda ang word na collaboration. Yeah. Kasi parang kayong umaangat, instead na mag-away kayo, maglabanan kayo. Parang for me lang po, sir, yung sa akin. Tama naman, sabi nga ng ibang mga philosophers or mga experts, no, may blue ocean strategy na tinatawag. The market is so vast na hindi naman siya, like in this case, marami kang pwedeng i-explore. So it's blue ocean. Mas maraming opportunities, mas maraming mag-benefit. Yes po. Lalo po magkakasama po kayo, mga hindi ka tapos nakita yung sombra. I see. Ang ganda po. Pero di natin may tatanggi na may mga challenges like mga negative comments. Kasi meron sa inyo, unahin ko si Isa bilang siya ay into, how do you call that? Yung mga POVs, no? For sure, during the pandemic, it was also a stressful time for you. Bukod sa paggawa ng mga contents, handling comments, how do you do that, Isa? Noong una, nagbabasa ako lagi ng comments. Pero ngayon, parang kumbaga, nagbabasa ako, pero pag may nakita akong negative comment, hindi ko na lang siya imamind. Kasi parang sabi ko, like, pag inano ko din, ako din yung newbie eh. Kaya hindi ko na lang siya pinapansin. Or kaya parang kumbaga, like, nag-filter na lang ako ng mga negative comments, gano'n. Pero hindi na lang talaga makita din. Kasi parang kumbaga, ako din, pinaprotect ko din yung aking peace. Yes. Yeah. Napakahirap na, kasi para ka na rin artista talaga dito, that you get bashed for doing something that para sa'yo, it's really meant to entertain people. Pero for some, it could be offending or whatnot. No? So, hirap, I can imagine just how difficult it is. So far, sa isang buwan ko na paggawa ng mga podcast, wala pa namang negative. pero na-experience ko to, yung tipo kailangan i-fact-check mo lahat ng sasabihin mo. Even after nang ma-edit ng video, sabi ko, papanoorin ko, pag-gagawa ko ng caption, no? Parang, tama ba to? Search ko kung ganyan. So, kailangan talaga, nakakatakot. Especially pagkakamali ka lang ng grammar. Yeah. Yun siguro, hindi ko medyo yung brush off ko yun, pero yung facts talaga ang titignan ko. Kasi kung mapapansin yung mga podcast natin, mga nakaraan, we were able to interview Ms. Cheche Lazaro and many other academicians. So talagang kailangan ay very accurate mga information. Sa case naman ni Vix, ano yung experience mo naman in terms of handling negative comments? Well, to be honest, ang dami pong negative comments na hindi po kasi talaga may iwasan yun. Pero teka, yung sa iyo ay more into games, so imagine ko, laging masaya, engaging mga tao, pero meron pa rin negative comments. Yes po, kasi po, parang nasa game, parang hindi po kasi may iwasan yung border toxicity. May mga ganun po talagang tao kasi nga,
everyone's not cup of but ewan kung tama ba yung cup. Pero hindi naman po kasi lahat. Parang gusto ka na isang tao panoodin, ganun ka pa yun. Minsan walang dahilan, gano'n parang, makita ka na nila, may sila sa'yo, parang gano'n. Halo-halo na. Parang di mo naman po kasi sila makukontrol sa kagustuhan niya isang tao. Pero for me po kasi sir, ang hate na nakukuha mo or comment mo ito ganyan, is a part of kayo content creator eh. Parang part yun na nag-grow ka na. Kapag nakakuha ka ng mga backlash, ganyan, ibig sabihin, parang marami na nakakapansin sa'yo. To the point na, yun nga, instead kasi na parang nantihan ko pa yung mga comments, parang titignan ko man sa sarili, reflect ko na, ako yung nagawa ko mali, o parang may ano ba yung kaya akong baguhin, ganyan. So instead, gano'n ko yung ginagawa ko. Na-mention mo yan, no, yung babaguhin, yung changing yourself. Pero, especially true for Isa, meron bang pressure na naramdaman ka na yung pressure to be perfect looking? No, especially that you have a very beautiful face, by the way. And do you get to be pressured, trying to maintain that aura or that physique, when presenting yourself in socials? Yes. May ganun talaga. Parang kumbaga, for me, part talaga siya. Pero parang parang kumbaga ako working ako na ayoko lang talaga masyadong mag-pressure doon na parang kumbaga i-pressure yung sarili ko na dapat lagi akong perfect online, parang ganun. Dapat lagi ako naka-ready, ganun. Kasi parang kumbaga ako din mahirapan, umuubos. Ayoko lang ganun. Parang kumbaga gusto ko din like online. Like maayos yung itsura ko, presentable, pero at the same time, totoo. Totoo, yung totoo. Makikita ikaw mismo talaga. Authenticity, ganun din kay Tix. Yes. Okay. Ano naman yung toughest moment mo in your entire career of being a content creator? Kapag sabay ko po yung student, sa content creation, hindi ko po sinisisi yung school na Siyempre, kasi part naman po yun. I mean, kasi ang hirap ko talaga. Kasi isipin niyo po, hati yung oras mo sa paggawa ng videos and editing, sa mismong araw. At mag-isa ka lang, nag-conceptualize, edit. Parang one-man team po talaga. So parang, ayun po yung parang naging struggles talaga sa pag-video ko. Is it also the same for Isa? Same din po. Tsaka yung paggawa din po, yung parang pag-isip din po ng content. Kasi syempre hindi naman din po pwede na parang paulit-ulit. Parang kumbaga kasi baka ma-board na yung nanonood sa akin eh. So parang kumbaga yung challenge dun is mag-isip ano ba yung pwede, yung parang mga ideas na pwede kong mabigay dun sa audience ko. Ganun, yung parang something new para sa kanila. In a way, you're also performing yung mga ginagawa ng isang totoong journalist kasi you also research. Yes. No? You also A/B tests. Kung paano ka po mag-update. Yes. Now, alam na natin yun na maraming mga challenges, no? Pero what drives you to continue doing what you've been doing as content creators? Well, ako, gusto ko talaga kasi yung ginagawa ko eh. As in, talaga nag-e-enjoy ako. Tapos, may mga tao naman din na nag-e-enjoy sa ginagawa ko. So, parang kumbaga, ginagawa ko siya para sa akin. Ginagawa ko din siya para sa kanila. Yun yung parang kumbaga like yung... Kasi parang since din, ito yung pinangarap mo. Diba? Parang... No, grade 6 ka pa nga lang. Ako na grade 6 yun eh. Anong taon yun? 2007? College na ba ako nun? O high school? Pero, tagal na rin ha? Opo, kasi parang kung susuko ka na lang doon, parang ano pa yung pinangarap mo yun, diba? Tsaka sayang din yung mga na-achieve mo na eh. Andun na eh, papunta ka na doon eh. Diba? So sabi mo kanina yung silver button, do you have it already? Yes. Silver. Silver means how many subscribers? 100. Okay. Ba't kaya ang caption sa isang 100K? Yes, sir. Abot yan. Kung ako mag-subscribe na rin po kayo dito. Kaya pinapromote po namin. Thank you for that. Now, ano pa ba? Very interesting ito, no? It's relatively new platform. I should say, a new era of journalism, I would consider, no? Dahil hindi lang naman purely entertainment. Meron ding mga medyo informational or educational na contents, like what I'm doing actually dito sa Cup of Jose, na kailangan din malaman ng mga estudyante. No, hindi na lang siya talaga tipong, kasi parang secondary lang siya eh. But now, it's something that is going mainstream already. Like a lot of brands, like in my ad agency, a lot of brands are considering nang talagang digital siya, purely digital. So how is the relationship like? We're working with brands. Is it something na
syempre nung ginawa niyo yun for the first time, wala pa kayong experience talaga. Like, you were not taught in school, in elementary or high school, di ba? How was the first working relationship like with brands? Noong una, parang kumbaga nangangapa pa ako eh. Paano ba dapat yung ganito? Paano ba yung, like, yung process? Yung ganun. Pero ngayon kasi, like, kumbaga, like, may mga natanggap na akong projects before. Parang, Jollibee's on top of the list, right? yeah. Yun talaga yung parang kumbaga first relationship. Pangalawang mention na. Tawag nun, ayun, parang kumbaga patagal ng patagal. Parang kumbaga natututo na ako paano ba dapat yung... sa kanila. Yes, tsaka paano ba dapat yung process. Kasi parang may iba na medyo, dapat malaman mo kung Your totoo rights. ba yung, yung nag-reach out ba sa'yo. Tsaka yun din po sa'yo, like yung parang kumbaga yung rights. Contract-wise, sa Yes. mga aspeto yan. Always read the Important contract. yun. Kanina natanong ko, natanong ko sa inyo backstage, kung ito ba yung kinoconsider yung entrepreneurship din? Kasi like in my case, ad agency ko, it entails a lot of documents, contract before we get to work together. Sa inyo, parang ganun din eh, but on a slightly smaller scale. No? Now, I would like to go back to that question. Is it something that you consider na isa rin siyang form of entrepreneurship? Based po sa akin, for me, kind of. Kasi po, for example, ang content ko po ay isang game. So parang, by playing that game or by doing content sa laro mo, parang, nasishare ko na rin yung mismong laro. Parang, win a win. Bukod siyempre po sa mga projects, lumalagay sa mga brand. So yun po parang considered na po yung talaga as entrepreneurship o yung pag-advertise ko. Pero yung sa part ko po kasi parang ngayon kami sa gaming, parang for me ata parang ganun na po sa site ko po. Sa POV. Sa akin, parang same na din. Kasi kumbaga, like, yung sarili mong branding, yung sarili mo, yung parang kumbaga pinapakita mo dun. Ay, yeah, I consider it entrepreneurship na rin. You're selling the image that you were able to portray. Now, if you're going to connect this with what you have learned in your first year with Sir Ricky Rosales, like social construction of reality and so on and so forth, na-adapt or na-apply nyo siya ngayon, di ba? Na alam niyo na yung pinapakita sa media, it's not 100% accurate. It's just a mere construction, social construction. Paano may ko-connect din sa mga napag-aralan ninyong theories? Mahalaga po talaga, for me mahalaga yung parang kumbaga yung authenticity. Kasi kumbaga, yung parang kumbaga mas nagko-connect kasi din yung audience eh. Pero mas nakaka-relate din yung audience sa content creator pag may authenticity. Kasi kung wala na po yun, parang kumbaga, hindi sila maka-relate, hindi sila maka-connect doon. So parang kumbaga, hindi din na parang nakukuha yung, balik yung attention din ng audience talaga, ng matagalan. So, yun. So, alam natin na sobrang komplikado ng proseso, no? Doing it on your own only. Now, Nasa mo kasi hindi ko nalaman one thing din po sa season. Ito nga sa ginagawa natin ngayon, ilan yung estudyante na kasama namin, Ego, Enzo, and the others, no? Pero ito, has there ever been a time that you felt burnout? 1, 2, 3, Yes. always. Yes, yeah. Parang kasi for me, as content creator, ay parang pinaka one of the factor or pinaka-challenging sa aming mga content creators. Dumarating po talaga yung word na burnout. Kasi yun nga, at times na paano mo pagsasabay yung pag-edit? Kailangan mo ito, maka-upload ka na, anong gano'n. I also experienced that pressure right now. Kasi pag-iisip ko ng content, yung parang po talaga eh, kung paano ito pamatok sa mga tao. So parang yung po talagang burnout ang hindi mawawala sa pagiging content creator ko. Sa akin, yes. May mga experiences na rin ako na na-burnout din talaga na may time nga, like last year, na ilang weeks akong hindi nakapag-post. Dahil as in talagang wala na akong napitigang idea sa akin. So, ayun. Parang, kumbaga, inaalaw ko na yung ngayon yung sarili ko na, okay, pag wala talaga, sige, magpahinga ka ng Mag-unwind muna talaga. Mag-unwind ka muna. Ay, yung Maghanap ka ng inspiration. Tapos, after nun, pag okay ka na, okay. Balik ka ulit. Ang hirap nito na mag-isa lang kayo nagtatrabaho with
your own self. Kasi, like, working with other people nga, mahirap na dahil syempre marami silang ibang preferences na pwedeng hindi naman tugma din sa gusto mo, no? Pero ikaw, mag-isa kang mag-iisip, mag-isa kang gagawa. Hirap siya, no? It's an understatement, but it's true. Now, we have learned a lot about how content creation is, no? For sure, marami pong underlying themes niyan, but I'd like to proceed with another section, which we call here, Caffeine Rush. So this is fast talk. Oh! Take out the most questions. Questions na una mo maisip yung sasagutin na. Okay? Dahil ilang questions lang naman to. Pareho kayong sasagot sa first. Okay, una. TikTok or IG Reels? TikTok. Okay. Kasi parang, kumbaga, for me, hindi ko ilalahat. Parang kumbaga yung IG kasi more on parang aesthetic. Lifestyle, aesthetic. Ako kasi more on relatable videos kasi. And dun sa TikTok, parang mas benta siya. So, yeah. Pero kumbaga, kino-cross-post ko naman din siya sa Instagram. Like, sa lahat ng platforms, even Snapchat. Kahit wala na siya dito, pero kasi, ano pa rin sila din sa akin. So, for me naman, sir, like, kaya mas TikTok po yung, parang lang po sa akin to, backside lang po sa akin niya. Kasi nakikita ko talaga yung IG. For me po, parang, pag-post lang ng pictures, ganyan yung mga updates sa mga nangyayari, ganyan. Pero po kasi sa TikTok, parang, dun po parang nakikita ko yung mas, nakikilala ko lang sa mga short videos, malagang scenes din. For me lang po, for me. So, parang ayun po yung mas makaka-help sa'yo na mas makilala yung mga kung sino ka talaga o which is sa TikTok po. There's just something about TikTok that makes it really easy to use. Yes po, parang scroll lang po, parang may chances ka naman ma-discover eh. Yes. Scroll mo, kailangan mo sa isa, scroll mo, may ilan po. Which reminds me, I also have to set up TikTok account for Yes. Grabe, it's only now that it's sinking in. Kasi sabi ko, this is merely a promotion of the program. That's why we came up with this podcast through Echo's help. And actually, good thing po sa IG kasi meron ako sa tawag mo eh. So, okay. May chances din po na mas pwede ko mabigyan ng exposure yung posting. Okay. Alright, next question. Haters or algorithm? Which is harder to beat? Haters or algorithm? Algorithm po eh. Really? For me kasi po, algorithm kasi parang yun nga po, like you say, parang hindi po kasi pag nag-i-stick ka sa isa. Paano kung content na yun, parang hindi na siya papo. So, kailangan basagin ang algorithm na kailangan mag-transition. Revolving yung mga trends ngayon talaga kasi. Kaya, kailangan mo kasi algorithm po kasi yung nagtutulong sa'yo para malabas sa sa'yo ng niche. Correct. I have an idea about that because in our advertising firm, we do search engine optimization. And we know that working with algorithms is like working blindly with something that you cannot see. Kasi you don't know exactly what it wants for search engine. More so kapag ganyan sa TikTok or looking pa lang po sa numbers ng analytics lang, parang ayoko na tingnan. Hindi ko na lang tinitignan to be honest. Nakaka-stress! Di ba parang kung gano'n? Like, what's a common stressful situation looking at the statistics? Parang nakita parang bumahagan, parang nag-heartbeat. Yeah. Part talaga. Part talaga po talaga siya. Parang, as comedy-rator, kailangan niya po talaga tanggapin. Pero, talaga naman lahat. Pero hindi sabihin mo, kapag ganun ka na, mag-i-stop ka lang. So, kaya mas hindi algorithm kung paano doon ako nagagalit, sinasabi ko na ang tatag dapat ng personality ng taong nasa social media dahil kung mahina ang loob mo, pag bumagsak ka dun sa ranking mo, wala na. Kailangan may lakas ka rin po talaga. Exactly. And thankfully enough, CEU, of course, we developed both science and virtue. So, next question, brand deal or creative freedom? Pwede po. Both? Okay, talking about that, So, now that you have your big subscribers, your large group of subscribers, do you get to have that creative freedom? Like with how you're going to create contents for these brands? Yes. Okay. Has it been like that ever since? Yes. Kasi mas nakakatuwa po na parang kung ano yung isip ng content ko dagdagan, parang mas
nakaka-enjoy po siya gawin. Which is, ayun po yung kagandahan sa mga brand na pumapasok na, ito, we will give you, parang freedom. Kung paano mo ito ipopromote. Parang, yun po yung sa akin, masaya po siya. Akala ko dati na tipo, ito, isa, ganito dapat atake dito, ha? Ganyan. Well, actually, may instances na may ganun po. Pero, karamihan po talaga free. Kaya po talaga. May mga points sila na binibigay. Like, key points, yung mga sabihin, mga deliverables, kung kailangan mo sabihin sa video na pero kung baga tawag nun, ayun, may creative freedom talaga kami na gawin kung yung video. And that makes this content creation industry a very enticing industry for a lot of people. Kung merong mga newcomers, meron ding mga matagal na sa traditional media or legacy media na pumupunta sa social media, right? Last time we had here Protein, and they're also doing the same thing. They're trying to make their brand more relevant to the younger population by tapping on influencers like Makoy Dobbs and many others. So they really need to adapt. Next question. If you were a food, what would you be? Out of the blue, may ganun tayong tanong. Kung pagkain ka, ano pa? Bakit ko naman naiisip mango-mango? Mango-mango. Chop suey? Chop suey. Yeah. Kasi lahat na andun eh. Ay! Wow! Magandang branding niya. Magandang branding niya. Yeah. Si Vix naman. Adobo! Kasi, ang dami kong okay, sige tayo natin yan. In terms of content naman, anong mas gusto nyo? Planado o spontaneous? For me, planado. Planado. Yeah. Kasi yung sa gagawa po ng isang Okay. Alright, respect that. Next one, dream collaboration. Ano po ba ito, sir? Tao po, brand? Either. Malay nyo, nakikinig sila ngayon. Alam mo, nag-list down na ako ng mga gusto kong nasa dream pero board. parang kung magaling, ngayon na iniisip ko, ano nga sila uli? Parang kung magaling. Parang ang dami kasi di ba? Diba? Siguro. Oh my God. Or another Sa akin, ganda ako talaga. Like, actually, gamit ko yung product nila ngayon. Yung Strokes Beauty. Kaya, tawag nun, like, ganda-ganda talaga ako, lalo na sa mga consumers niya. Yun yung gamit ko actually ngayon. So, yeah, sila, Strokes. Oh, say hi to Strokes. Hi, Strokes! Sponsor me. Thanks, Isha. How about for Vix? Computer ko like Yes. Asus, mga pieces ko. Isa sa dream collaboration ko po. Kasama ko rin po yung mga kaibigan sa Yes. nakasama na with that specific. I can sense the camaraderie in this collaboration talaga. I see. I have an experience working with this technology companies, mga Acer, Dell, and whatnot. Not for content creation, but for social media. And I can really get that. It's really a very highly competitive industry. Halos pare-pareho yung offer nila. The promo is something that's just different. So, very challenging. Okay, next, proudest moment as an Escolarian. Lalo for Vix, that you're about to graduate. What's your proudest? Proudest moment as Escolarian. Magawa ko yung thesis ko mag-isa. Oh, yeah. It is. Pero kasi, yun nga po, parang content creator ka, tapos may thesis ko ngayon, bukas na kasama ko. Pang master's level na yung Vix, mag-isa kang gumagawa ng thesis. Pero, ayun po for me, yung sa thesis ko po. Right, thanks. Yung naging part ako dun sa may iNominee. As in talagang na-enjoy ko talaga yung project na yun. Tapos kumbaga like nanalo pa ng award. Yes, finalist. Yeah. Right. So, ayun, yun yung isa sa mga projects ng sige. Tumatagos naman siya sa mainstream ng film naman. Yes. I see. Next, last question. Most unforgettable comment from a follower. Yung pandemic po, sir. Kasi, hindi lang po siya mag-isa. Marami ko nakarinig yun na hindi lang po yung ganun comment. Talagang nasamin din po mga katulad na nung pandemic ko, nalulungkot daw siya, wala na siya panood. Pero dahil daw po sa amin, sumasaya daw po sila sa mga content. So, isang bagay ay hindi pa ako ayaw ko mag-start sa YouTube kasi yung haters lang nun. Yes. Mas marami pa yung Tutuwa. Let it work out. So, to the point ngayon, kasi hindi lang po yun sir, kasi yung mga ko po teacher. So, ang dami yung sabi na, Ma'am, alam ko pala ito sa inyo. Sinabi kong pinapanood ba? Dahil sa akin,
So, ayun po yung pinaka-mas nakumangat sa akin ng mga comments, which is yung kung siya alam yung tumba dahil sa inyo, nakakapag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 
influencer? Isa. Well, sa akin, pag nakikita ko sa kanila na parang kumbaga, yung parang nababasa ko na sinusupport ko pala niya ako since nung pandemic. Yeah, yung mga OG talaga. Ano talaga parang, may mga isanatics ka na ba? Ano ba tawag sa mga fans mo? Actually, wala pa eh. Palis na tayo! Wala pa ako tawag sa kanila eh. Palis na tayo! Bibinyagan natin sila mga isanatics. Vipsnatics. Kumbaga, ayun, like yung sa comment section sa akin na sinusupport kita since like 2021, 2020, mga ganun. Like, hanggang ngayon, nandito pa rin kami para sa patan. Parang kumagaling natutuwa talaga yung heart ko doon. And having said about all those things, biglang may lumabas na question dito. Have you realized how massive or mammoth your role is now? Na parang you have this immense influence over people who are watching or subscribing your channel. How do you make sure that you are someone that they can get inspiration from? Yung tipo, ang hirap nun. Kasi bawal, parang hindi naman sa bawal, pero ang hirap magkamali. Kasi like in your cases, may mga batang nanonood. How do you make sure that you're doing the right thing? Ayun po, like katulad na sinabi kanina, as in talagang before ako mag-post ng contents or pag dun na sa process na parang, okay, ito yung mga list of contents na gagawin ko. Kasi, ayun, like, list of contents na gagawin ko. Parang kumbaga, chinecheck ko muna, may matatap ba ako na kumbaga may possibility maka-open, maka-hurt, or parang kung, basta yung pwedeng ma-misunderstood, ganun. Hindi ko siya, like, sinasama mo. Kasi parang kumbaga, ayoko din eh. Ayoko din ng ganun eh. Okay. Nagiging careful na lang siguro sa mga pinopost lang talaga kami. Right. Siguro for me, yung sir, naisip ko na po. Kasi, dati po talaga, before pandemic, YouTube na rin po ako. And that time, talagang yung words ko po dati, mumura po ako. To the point na ng pandemic, ginagawa mo po. Kasi, I should be careful po talaga nila sabi ko. Kasi, one time, kahit na pandemic doon, bigla ng pandesal, bakery. Narinig ko boses ko, nanonood sa TV. Oh! So sabi ko parang ang pangit naman po na sabihin ng magulang, kaya ka na po kumabura dahil dyan. So parang sinabi ko sa nilo, naging ako po talaga yung Saka, syempre, naialam ko talaga sa mga sa teacher po. Syempre, mga bata, mga adult ko, ang po na, anak na yung influence. Ayun, di rin nawawala sa mga videos ko yung pagsasabi ng po at popo. Kasi na-usual parang hindi ko na po naririnig na sa mga bata. So, ayun po. I see, and that really reflects how culturally and morally grounded both of you are, and it's going to help you achieve more success in this particular creative industry. Thank you very much again, Vix and Isa, for allowing this impromptu interview. Yes. This happened very, very instantaneously. Thank you very much, and congratulations to Vix for about to graduate in your program. Isa, you're next. Thank you very much again. Thank you, sir. Thank you very much. And that's another episode of Cup of Jose, your local Escolarian podcast, where discussions have a purpose. Till next episode. Hi, I'm JC. Welcome to another episode of Cup of Jose, your local Escolarian podcast. Nakakasar kasi sa kakapag mo sa YouTube para agad eh. Sige, mamaya kapag i-introduce kayo, ganun kayo. Sige po, sige po. Ito camera niya ka. Ay, sorry. Ito camera niya. Sorry, meetingin ako. Sa ulit na lang. Sige.